Itinuturing na raw ng NBI na person of interest si Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po tinuturing siya na person of interest in a sense na hinahabol siya. Let's just be clear on that. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato, paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng patkilos doon sa Senado. So to a certain extent, they are person of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Maliban po kay Senator Robin Padilla and meron pa po ba kayong ibang tinitignan o dapat tingin yung imbestigahan or tanungin kung nasaan ngayon or paano matitrace si Senator Bato kung nasaan na siya ngayon? Well, unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President. Siya ang pinakang namumuno sa Senado. At sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, yung sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety. At the same time, if a competent authority will need the presence of Senator Bato, sila rin po dapat yung maglalabas. Sabi Senator Bato, kailangan pumunta sa Korte Suprema, kailangan pumunta sa ganitong ahensya dahil nag-commit kami at na kami ay nagbigay sa iyo ng protective custody order. Kasama po ba, para po doon, since a lawyer din po kayo, Attorney Matibag, pag sinabing protective custody, kasi yung sinasabi po ay hindi naman kailangan ng coordination or kailangan magpaalam anytime he can leave the premises of ng Senate. Dahil kasama ba yun dapat sa responsibilidad pag sinabing protective custody na every move, every galaw ng pinoprotektahan nila ay dapat alam nila, nababantayan nila na monitor? Well, unang-una po kasi, wala naman kasing ang basehan sa batas, sa legal, yung protective custody resolution po nila. Pero yun po yung nagbigay daan sa amin sa NBI na hindi na namin siya hulihin noong Lunes dahil sinabi nga po nila na he will be under protective custody. Kaya nung nag-usap po kami, nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Kaya yung pong ligasyon na uhulihin namin siya nung nakaraang araw, hindi po totoo yun because lalaki po tayo kausap, we honor it, hindi po tayo papasok sa Senado. So iba po yung definition nila ng protective custody? Tama po. Hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Oh. Pero sa totoo, sa tamang legal na term, ang protective custody ay Wala nga po kasi sa kanila nang galing yan. Pero dun sa paliwanag po at pag-iisip, ganun po. Ang pinakamalapit po nating halimbawa niyan, under the rules of court, yung release under own recognizance na tinatawag. Yung recognizance, meron pong isang tao o isang institusyon o isa sa community, kilalang tao, na yung pong akusado, i-release sa kanya ng walang piyansa, walang bail, hindi kukulong. Pero itong tao na to, isa yung responsable pag kailangan ng korte. At siya yung mga anglaga po, siya yung sasagot. Parang po sa term ng pagkakautang, guarantor ka yung guarantee na pag kailangan dapat lalabas. Ganun po yung paliwanag ko po dyan. At ngayon, Director Matibag, ngayong wala na siya sa Senate protective custody, ibig sabihin po ba pwede na siyang arestuhin anytime, lalo't may valid ICC arrest warrant? O hihintayin pa rin ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Well, sa legal practice po, and I know that this is what DOJ is doing in courtesy to the Supreme Court, hindi po kikilo siguro hanggat walang malinaw na pahayag po ang ating Korte Suprema. Kahit na po hindi nag-issue ng TRO, pero mapansin po natin sa timeline na binigay, 72 hours, nangangahulugan po ng Korte Suprema ay alam nila po na kailangan mag-issue kagad ng mabilisan na resolution at minamabuti po ng Department of Justice, ng mga legal practitioner
na mas igalang at intayin po ang magiging pronouncement po ng ating Korte Suprema. So kung paninindigan po talaga ng ating pamahalaan na hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema at ngayon ay wala pa, so pwedeng gumalaw si Senator Bato ngayon ng normal. Hindi kailangang magtago, hindi kailangang tumakbo, or pwede siyang normal na kung gusto man niya mag-mall o umuwi ng kanyang bahay nang walang pangamba, na hindi siya nangangamba na dadamputin na lang siya anytime. Well, tama po yun, pero mas maigi nga kung ganun dahil at least namomonitor po ng mga law enforcement kung nasaan lamang siya. Kasi nakita na po natin nung nabalita na may warrant, at totoo namang may warrant na pa noong November, 6 na buwan po siyang nawala at nagtago talaga. At bigla na lang sumulpot. Ano po? Ngayon, hinahanap si Senator Bato. May impormasyon na ho ba, may lead ba tayo kung saan siya posibleng naroon? Well, hindi pa po yan yung ating tinitingnan priority, but it will be andyan dyan po sa ating ginagawa na tuloy-tuloy naman na monitoring. Kasi nga po, ang ano natin yan, ang ating tinitingnan ay yung kaso pa rin po sa Korte Suprema. Na alam naman natin, sa tingin natin, mabilis din po magpapagdesisyonan. Kaya po, yung period ng pag-file ng mga pleadings na kailangan ay mabilis po. Naglaho po si Senator Bato pagkatapos ng putukan sa Senado. May update na ho ba sa investigasyon na sa haka-hakang scripted ang gulo? Well, doon po sa anggulo ng scripted, hindi po siguro ako yung magsasabi niyan. Although I've already made the pronouncement na yan ang sentimiento rin ng aming mga ahente sa NBI. Sa amin pong banda, kami po ay nakikiisa sa investigasyon. Katunayan, sa Lunes po, ang team po ng CIDG ng Philippine National Police ay magtutungo po sa aming tanggapan upang doon po ay magkaroon po ng pagtatanong at pag-iimbestiga doon po sa mga ahenteng nandoon po sa GSIS nung nangyari po yung putukan dyan po sa GSIS. Hiniling po ninyo na maimbestigahan si Senate Sergeant at Arms, Mawa Plasca. Ano yung mga issue na gusto nyong maliwanagan? Malinawan? Wala po hining pero kasama po dapat siya sa investigasyon kasi ang punot dulo po ng putukan yung pagpaputok niya eh. Oo nga. Kasi kung hindi naman po siya nagpaputok, wala naman po mangyayari na putukan. Unang-una, kung hindi po sila tumawid, pumasok doon sa pintuan, papunta doon po sa bridge, papunta ng GSIS, wala pong mangyayaring ganon. Kasi tapos ang nangyari pa, nung nandoon siya, nagpaputok siya. Siya na nga po mismo nagsasabing nagpakilalang NBI. Kung narinig niya na NBI yun, dapat nirecognize niya, NBI pala to, law enforcement to. So, ibig sabihin, kailangan mag-usap kami. Siya po yung magpapababa ng baril. Tapos may baril din po siya. Hindi po siya law enforcement, he is a security personnel. Kaya po Sergeant at Arms siya ng Senado. Ang kanya pong primary function is to protect yung pong safety ng mga senador at saka po yung peace and order within the premises po ng Senado. Kaya napansin ko po nito mga nakarang interview niya, iginigiit niya na sa side na ng Senado yun. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area, the bridge connecting to GSIS. At yung pong nag-iisang ahente ng NBI kasama isang blue guard, nakaupo po sa side ng GSIS. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May 2 monoblock chair doon kasi doon po nakaupo. So, kaya narinig niyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, 2 hanggang 3 tao. Overpower nyo na po yun eh. Kung 2 o 3 tao lang yan. Kung totoo man po yung sinasabi niya na threaten sila. Kasi po, sa PNP manual po ng rules of engagement, magwa-warning shot ka lang kung threaten ka na and yung superior yung puwersa nung kaharap mo. In this instance, baliktad po eh. At saka hindi nga po siya law enforcement, so wala siyang right na magpuputok ng warning shot. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.